Yung pupunta naming lugar ay hindi naman talaga nakakatakot, pero pinaniniwala ang lugar umano ito ng mga mangkukulam. Pinaniniwalaan din dito pinanganak at lumaki si King Arthur, isang karakter na wala man lang tala kung isa nga ba siyang totoong tao o isa lamang kwento. At dahil dito lamang kami para magbakasyon, wala na akong paki doon. Tara, simulan natin muli. Alisin ang filter. Palitan ng music, at samahan nyo kami. So ngayon, papunta na tayo doon sa castle. Susubukan natin. Kasi sabi ng mga guide is, pwede ka naman bumaba rito, pero hindi ka pa pwede tumawid doon sa tulay dahil sa lakas ng hangin. So, tara! Ito nga pala yung daan papuntang Tintagel Castle o tinatawag rin nilang Tintagel. Napaka-presko ng hangin at may madadaanan kayong mga batis katulad nito. Sobrang lamig ng tubig, parang nanggaling sa refrigerator. Mula naman dito ay tanaw na natin ang lumang kastilyo. Kung napapansin niyo yung parang rock formation dyan, yan ay yung lumang kastilyo. Pero hindi pa tayong pwedeng pumasok dyan sapagkat sobrang lakas pa ng hangin at hindi tayo makakatawid sa tulay. So pupunta muna tayo dito sa kanang kalsada na ito papunta sa dagat. So dahil yung bridge on castle is hindi pa na open, dito muna tayo pupunta sa exhibition. So dito yung coastal path. Punta tayo doon ngayon. Kahit medyo maulan, ang dami yung mga turista. No? Pasensya na, nahihirapan ako mag-Tagalog kasi Englishero talaga ako eh. Pero tinatry ko naman mag-Tagalog. Napakalakas ang hangin dito ngayon. So parang wala rin namang silbi na magsasalita ako. So i-dub ko na lang to. Hello! At nandito na nga kami sa dalampasigan. Ayun oh. Ayun, may nakita nga kami yung mga taong naglalakad sa bandaron, so pupunta na muna kami doon habang hinihintay natin na gumanda yung panahon. According sa weather forecast, mga bandang 1 PM daw. Yun nga palang daan pataas ay hindi naman gaanong mahirap dahil inayos rin naman nila yung daan. Ngunit kailangan pa rin mag-ingat sapagkat umulan kaninang umaga at yung bato rito ay parang semento. Pag nabasa, dumudulas at medyo maputik rin ngayong araw. At ngayon nga, pataas na kami ng pataas at lumalakas rin yung hangin. At sa lakas ka ng hangin dito ay literal na magkakaroon ka ng hang time, parang ganito. Finally, na-reach na rin namin yung tuktok. Napakalakas ng hangin, halos hindi kami magkarinigan kahit magkatabi lamang kami. Ngayon i-unmute ko yung video, pakihinaan lamang yung volume para hindi mabigla yung tenga mo, para marinig mo kung gaano kalakas yung hangin dito.
Sinubukan namin pumunta doon sa cave dahil nagsisimula na ang low tide. Yung mga tao ay dahan-dahan na ring bumababa. Pag umaatras ang tubig ay tumatakbo sila papunta sa kuweba. Sa parteng ito ay kailangan naming mag-ingat dahil nagkalat ang madudulas na bato. Talaga nga namang nakamamangha at nakabibighani ang ganda ng lugar na ito. Ang daming tao, ngunit wala kang mapapansing basura sa paligid. Kapansin-pansin rin ang mukhang nakaukit sa batong to. Siya si Merlin. At ayon sa kwento, siya ang nakapulot sa batang hari. At dito siya nanirahan sa loob ng kuwebang to. At yun na nga, nakita namin mayroong mga taong dumadaan sa tulay, galing kami doon sa baba, at pupunta na kami doon.